Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. Ayan, so May 29, 2024 po ngayon ng hapon. At ipapakita ko po itong mga mamumukadkad po mamayang gabi. So sa mga baguhan po sa dragon fruit farming, ito nga po pala yung itsura ng mga mamumukadkad po. Yan, ngayong gabi. Ayan, so pag may nakita po kayong ganyan sa farm po ninyo, mamumukadkad po. Yung mga ganito po ay hindi pa po sila mamumukadkad. So mga bukas pa po yan or sa makalawa. Ayan, so marami po dito. So actually halos nabilang ko po kanina, almost 400 po yung mamumukadkad mamayang gabi. Ganyan po ano, 400 po na ganyan. So napakarami po niyan. So malaking problema po kasi po umuulan. Ayan, so may bagyo po tayo. Actually ngayong oras po mismo umuulan. So yan, nababasa yung ating mga mamumukadkad po na ito. Ngayong oras po okay lang po yan na mabasa sila. Pero mamayang mga alas 9, dun po kasi sila magsisimulang mamukadkad. Yun po, ang problema po mawawash out po yung mga pollens. Pag na-wash out po kasi yung mga pollens, automatic po malalaglag tong bunga, hindi po magtutuloy. Kung magtuloy man po, maliit po yung bunga. So parang hindi mo mapapakinabangan. Parang as in maliliit. So sa 1 kilo parang ang dami-daming bunga. Ganon. So yan, napakarami po nila. Nasa almost 400 po ngayon, no? So ang gagawin po natin ngayon, by the way, mga 5:30 po ngayon ng hapon, no? Mag-aalas 6. Ang gagawin po nating diskarte pag ganito, aantayin po natin na mamukadkad sila. So mga 8 PM onwards, mga 9, ganon. Unti-unti po yan magsisimulang mamukadkad. Kukuha po tayo ng pollens. So yan po, wag pong kakalimutan yon. Lalo at umuulan po, ang lakas po, no? Kung yan, ipapakita po natin, no? Medyo yan, hindi lang pansin yata. Pero umuulan po ngayon, ngayong oras po, 5:36 PM po ng hapon. Naulan po, ano? Ayan, mga hopefully tumigil ang ulan, mga 8 to 9 yung magsisimula po silang mamukadkad at kukuha po tayo ng mga pollens. Tapos yun po yung ipapag-pollinate po natin sa umaga. So mga hopefully ulit, dasal tayo na hindi umulan ng mga 5:30 to 6 AM. Doon po tayo mag-hand pollinate. So gagamit po tayo ng brush. So yung mga naipon po natin ng mga pollens, yun po ang gagamitin natin pang hand pollinate po sa kanila. Although itong mga variety po namin na ito ay Moroccan red variety, yung self-pollinating po, kailangan po natin mag-hand pollinate kasi nga po umuulan. Yun nga po yung isa sa problema sa dragon fruit farming, no? Kapag umuulan na, mamukadkad ang mga dragon fruit. So kumbaga, actually timing, laging nata-timing yan. Palagi po yan. Pag maramihan na mamukadkad, may ulan. So automatic, pag napapansin niyo na ay maraming mamumukadkad, ibig sabihin malapit na pong umulan. Parang ganon. And parang pansinin niyo po isang poste na ito. Halos nasa 50 plus po ang bunga. Yan po. Ganyan po karami ang dragon fruit po, no? Na sa production. 50 plus po na bunga. Yan. So yan. Hopefully talaga makakuha po tayo ng mga pollens po mamayang gabi. And so ipapasyal ko po muna kayo saglit, no? Ayan. So yan po, ano? Para makita niyo na malapitan yung mga iba pong mga mamumukadkad po. Ayan. Tapos ito nga pala, tingnan niyo po yung paligid ng farm, no? Yan, may mga damo na rin po kasi nga po patuloy yung ulan, no? Magandang mag-grass cutter po. Yan. Pwede din pong ipasok yung mga kambing at kumain sana. Kaso yung mga kambing po namin na trained na po na kumain ng mga dragon fruit, kaya hindi na po namin ipapasok dito. Ang mga nandito lang po yung dalawa po namin na gansa. Ayan, so sila yung tumutulong sa pagbawas ng mga damo dito. Sila po yung narinig nyo paminsan-minsan sa mga vlog namin na maingay. So yung dalawang gansa po. Yung ibang gansa namin nasa ibang farm naman kasi. Doon sila nakatira. So hopefully talaga makakuha po tayo ng maraming pollens para po ma-pollinate po natin. Kasi may farm pa po kami sa harap. Yun nga po, kailangan i-hand pollinate po lahat yung mga yon.
Ayan, no? Hindi ko na po kayo dadalhin sa isang farm namin, ha? Medyo malayo po yun. Same lang din naman po scenario. Ganito lang din po yung mga makikita natin doon. Puro mga bunga, mga flowers, flower buds, ganyan po. Yung ibang mga bunga po nito, na-harvest na po pala namin at naibigay na po sa mga umorder po. Ayan. Pasyalan na rin natin itong aming mga kwan. Yung mga second batch ng mga naitanim po namin, yung 3 meters by 3 meters po yung distance nito. Masa ilang years na rin ba ito? 15 po ito eh. Nasa 6 years na rin ba? Yan. In between po kasi ng mga calamansi. Ayan po, ano? Yan, so pag tag-ulan, gustong-gusto din po ng calamansi yan, no? So yan, marami po tayong ipopollinate. Yan, tingnan niyo po, basa talaga. Yan, patak yung ulan, no? So, dasal lang po talaga na medyo tumigil yung ulan mamaya para makakuha po tayo ng pollens. Ayan. Itong mga ganitong sizes po, ano, yan. By batch pa kasi yan eh. Yung mga to, basta yung mga yon, yan. Sila man po, mga bukas, mamumukadkad yan. Tapos, after mga 10 days, ito naman po, yung mga batch po na ganito. Pag may nakita po yung mga ganyan kaliliit, yan po yung mga susunod po na mamukadkad. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang harvest po natin sa dragon fruit eh parang every 10 days meron. Maramihan po mga harvest every 10 days po. Kumbaga sa loob ng isang buwan, makaka-2-3 harvest po kayo, no? Ayan. So dasal lang talaga na medyo tumigil lang yung ulan para makapagkuha po tayo ng pollens at ipang po-pollinate po natin. May mga video po ako ng hand pollination. Nasa description naman po ng video na ito, so check nyo na lang po, no? Marami po tayong videos po tungkol sa dragon fruit. May playlist po kaming ginawa. I-click nyo lang po yun nasa description naman po ng video na ito. Pag na-click nyo po yun, puro po dragon fruit videos po yun. Yan. Kung gusto nyo po tungkol sa kambing, meron din po. Yan. Sana suportahan nyo po yung channel namin. Kumbaga kung ito man po mga bunga na ito hindi magtuloy, at least medyo sa vlog naman medyo masuportahan nyo kami at kumita din naman kasi pambawi ba. Kasi sa totoo lang, malaki-laki din po ang gastos sa dragon fruit farming. Ayan, so hindi po madali. Kumaga mahirap po ang dragon fruit farming. Mahirap po. Ayan, no? Mag-maintain po ng farm. Ayan, syempre may tao po tayo. Ayan. So kung may mga questions po kayo sa dragon fruit farming, mag-message lang po, ano, mag-comment lang po at sasagutin po natin. At sabay-sabay natin pagtulungan na iangat ang dragon fruit business po sa Pilipinas. So, thank you po and God bless.